una sa lahat. Sinalakay ng mga operatiba ang motel na ito sa Caloocan. Ang kanilang target, isang lalaking sangkot umano sa sextortion. Ang modus ng sospek, alamin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 2 sa 3 miyembro ng binuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, pinangalanan na ng palasyo. Iba't ibang grupo nagprotesta sa EDSA People Power Monument laban sa katiwalian. 13 anyos na babaeng estudyante na ospital matapos painumin ng juice na may male supplement. Twice member na si Che Yong may solo debut. Idinaan sa kilos protesta ng iba't ibang grupo ang kanilang galit sa korupsyon. Ang kanilang tagpuan sa EDSA. Nasa frontline ng balitang yan, si mobile journalist Merrimon Reyes. Isinara ang isang linya ng White Plains EDSA kanina para sa kilos protesta na dinaluhan ng halos 200 individual at pinangunahan ng iba't ibang grupo. Mensahe nila: ayusin ang Independent Commission, gawing totoong independent ito. Ang panawagan naman sa Kongreso, bigyan ng totoong ngitin ang Independent Commission, bigyan ito ng subpoena powers, ng powers to contempt. At sa lahat ng mga politiko, gawin nyo ang spirit of the law, ilabas nyo ang mga salin nyo. Nanawagan din sila sa publiko na makiisa sa layuning mapanagot ang mga sangkot sa flood control scam. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na simula pa lang ito ng mga pagkilos. Kaya hiling niya sa Pangulo: may kapangyarihan siya ng veto. No, ibig sabihin nun, pwede niyang kansilahin. Kaya ang punto natin, ultimately, budget yan ng presidente, may responsibilidad at pananagutan ang presidente. Dumalo rin sa pagtitipon ang isang grupo ng mga concerned citizen, pati ang Ilocano Defenders Party List. Wala kami kinakampihan. Ang amin lang, gusto naming managot kung sinong korupsyon, kung sino na-involved sa pangungurap, kung sino yung mga taong nasa likod nito. Patuloy naman ang pagbabantay ng PNP sa mga inaasahang kilos protesta sa mga susunod na araw. Mananatili rin anila ang pagpapatubad ng maximum tolerance ng kanilang hanay. Nagbabalita mula sa Frontline, mobile journalist Merrimon Reyes. Pinangalanan na ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Pero ang pangatlong miyembro nito na siya ring magsisilbing chairman, hindi pa tinukoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. 2 araw matapos ilabas ang executive order para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, may mukha na ang 2 member ng 3-man investigating panel. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Si Singson ay dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinamunuan niya rin ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Habang si Fajardo isang Certified Public Accountant at kasalukuyang Country Managing Partner ng SGV & Company. The President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Tatayo namang special advisor ng ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ikinatuwa naman ito ng alkalde. Anya magiging apolitikal o hindi mababahira ng politika ang kanyang pagiging advisor ng investigating panel. I cannot be political about it because as an investigator talagang dapat you should set aside biases, prejudices para maging strong yung case. Talaga, without fear or favor yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang politikong magiging bahagi ng ICI. Ito'y para maiwasan daw ang conflict of interest. Wala pa namang chairman na nabanggit para sa Independent Commission. Base sa EO94, bubuuin ng isang chairperson at 2 members ang naturang investigating body. Ang pag-anunsyo sa ICI head gagawin umano ng Pangulo sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. May ikinakasa namang kilos protesta ang mga grupo ng kabataan sa Luneta sa September 21. Magsasama-sama ang mga estudyante mula sa malalaking universidad para iprotesta ang korupsyon sa gobyerno. Dadalo rin sa rally ang ilang religious groups at mga personalidad mula sa sining, media at kilusang masa.
Kakalampagin daw nila ang mga tiwaling politiko at mga kontraktor ng mga maanomalyang flood control projects. Sa ating ulat panahon, patuloy pong magdadala ng ulan ng low pressure area sa loob ng bansa. Huli itong namataan sa karagatan ng Mapanas, Northern Samar. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero nagdudulot ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maging sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga del Norte. Pulu-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao dahil huyan sa buntot ng LPA. Habang easterlies o mainit na hangin galing silangan na may dalang moisture ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Inilabas na ng OPM bands na Dilaw at Lola Amor ang kani-kanilang mga new albums. Kung love ang tema ng sophomore album ng Lola Amor, tribute to the summer capital naman ang peg ng full-length album ng Dilaw. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. Naparararang OPM band na Dilaw nang ilabas na nila ang kanilang kauna-unahang full-length album. Ayon sa grupo, this is a fresh and new start for them. And I feel like going home for this album, taking a break so that we could focus on the music. Bukod sa mga bagong awitin na may temang good vibes at road trip, tribute din nila ang album sa kanilang hometown na Baguio City. Baguio is not just a tourist spot. Ito kasi parang yung locals, yung kami, yung sa streets ng Baguio, yun yung gusto namin ipakita na there's more to it. In their new era na rin ng Lola Amor sa bago nilang album na Love on Loop. Linear yung story niya about stages of love. So kung sundan mo yung sequence ng mga kanta, para talaga siyang kwento. Kwento ng banda mula sa songwriting camp sa Malaysia ang inspo ng kanilang sophomore album. At nakatulong ang collaboration at inspiration mula sa iba't ibang artist para matapos nila ang mga awitin. Dahil tag-ulan, hindi maiwasang ilink ang panahon sa hit song nilang Raining in Manila. It's been raining in Manila. It's a reminder na this was supposed to be ridiculous. This concept was supposed to be ridiculous. And diba, so much money was stolen that we use our platform to be vocal about these things that we believe in. Available na sa mga streaming platform ang sophomore album ng Lola Amor. Maulan ba? Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, driver at kanyang pahinante patay matapos pagbabarilin sa Cavite. Ang suspect nakagigitan lang nila sa daan. Lalaking nagbantang ikakalat ang sex video ng nakatalik, timbog. At 13 anyos na babaeng pinainom ng male supplement sa ospital ang bagsak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nauwi sa pamamaril ang gitgitan at habulan ng truck at van sa General Trias, Cavite. Patay ang driver at isa sa dalawang pahinante ng truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Tinakluban ng aluminum foil ang dalawang bangkay sa kalsadang ito sa barangay Havalera sa General Trias, Cavite. Kala ko aksidente. Yung baril pala. No? Ang dalawang biktima nasawi umano dahil sa road rage o init ng ulo sa kalsada. Pasado alas 10 ng umaga ng Huwebes nang tumigil sa lugar na ito ang isang passenger van at isang truck. Bumaba ang mga pasahero nito at tila nagtatalo. Maya-maya, maririnig na ang sunod-sunod na putok ng baril. Dead on the spot ang truck driver at pahinante nito habang nakatakbo ang isa pang pahinante. Agad namang tumakas ang namaril na driver ng van. Natigil lang sila dyan. Parang nag-uusap-usap sila. O parang nagtatalo. May pumutok. Nung pag-anong ko, pumutok. Pero siyempre, pagputok nun ay tumakbo ako dito sa kasi malapit lang eh. Baka may pumasok sa amin eh. Bago ang insidente,
may nakakita umano na nakagit-gitan ng truck ang passenger van. Nagkaroon pa ng habulan sa kalsada nang makalayo ang truck. Hininto ito ng driver para magpahinga at kumain. Pero sinundan pala sila ng van. Doon na raw nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa walang habas na pamamaril. Agad nagkasa ng manan operation ng General Trias Police laban sa suspect pero hindi pa rin siya natutunton. Mahaharap ang driver sa kasong double homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang lalaking nagbantang ikakalat ang sex video ng babaeng nakatalik niya sa Caloocan. Ninakawan pa ng sospek ang kanyang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Opauco. Nasa kote sa entrapment operation ang 39 anyos na lalaking ito sa isang apartel sa Mabini Street, Caloocan City. Wanted ang lalaki dahil sa robbery extortion. Na-recover sa kanya ang mga pera, cellphone at kalibre 38 revolver na kargado ng 4 na bala. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng reklamo sa isang 21 anyos na babaeng biktima. Ang modus daw ng sospek, magpapanggap siyang babaeng bugaw sa social media at mambibiktima ng mga babaeng nangangailangan ng pera. Pero pag check-in sa hotel, siya pala ang makikipagtalik. Nakahuli tayo ng isang serial rapist. Naghanap siya ng mga vulnerable targets, yung mga nangangailangan ng pera. Magkukunwari pa raw ang lalaki na kausap niya ang kanyang boss na babae. Wala naman siyang kausap na binibigyan siya ng instruction ng kanyang boss na maghubad, ganito gawin, ganyan. Mismong cellphone daw ng biktima ang ginagamit ng sospek para kuhaan ang kalasuan. At sa kanya ito nanakawin para gamitin laban sa biktima. 5,000 piso ang hinihingi ng sospek. Kung hindi, ipapakalat niya raw ang malalaswang video. Ayon pa sa pulis, sa mga ninanakaw din niyang cellphone, nakakakuha ang sospek ng iba pa niyang mabibiktima. Yung pinananakot niya, pinambablackmail niya to ask money and to victimize other friends nung kanyang mga naging biktima. Lumalabas din sa police record na dati na palang nakasuhan ng lalaki dahil sa cybercrime. Aminado naman sa krimen ng sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sa korte ko na lang po papaliwanagin. Alam ko pong may pagkakamali ako. Paalala naman ng mga pulis, huwag basta-basta makikipagkita sa mga kakilala lang online. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Opauco, News 5. Na-ospital ang isang estudyanteng 13 anyos matapos pa inumin ng juice na may halong male supplement sa Corelia, Bohol. Base sa investigasyon, inalok daw ang biktima ng kanyang kaklase ng juice para lang mag-prank. Matapos inumin, nahirapan huminga ang dalagita at nawalan ng malay. Dinala sa pagamutan ng estudyante at patuloy pang inoobserbahan. Sinuspinde naman ang pamunuan ng paaralan ang kanyang kaklase na sangkot sa delikadong prank. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Love Bus sa Valenzuela City. Mula Valenzuela Gateway Complex sa Paso de Blas, ang Love Bus ay babiyahe patungong Quezon City at Parañaque City. Ang fleet na inilunsad ay may 10 unit na electric-powered. Nauna nang inilunsad ang Love Bus sa Cebu at Davao City para maghandog ng libreng sakay sa mga residente. Ito ay isa sa mga programa ng Marcos Senior Administration na isinabuhay ng kanyang anak at ngayon Pangulong Marcos Jr. Susunod, suspect sa pagpatay sa conservative activist na si Charlie Kirk sa Amerika, nahuli na. Twice member na si Che Yong nasa kanyang solo era na. At sa Happy Weekend, isang cartoon-inspired na pasyalan, dinarayo. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nahuli na ang suspect sa pamamaril sa conservative activist na si Charlie Kirk sa Amerika. Kinilala ang gunman na si Tyler Robinson, 22 anyos mula sa Utah. Naaresto siya matapos itimbre ng kanyang pamilya sa mga pulis ang pag-amin nito sa krimen. Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril. Huwebes nang barilin ang isang sniper si Kirk habang nagsasalita sa isang campus event.
Isa si Kirk sa mga high-profile conservatives sa Amerika na kilala sa pambabatiko sa karapatan ng mga transgender at black community. Tutol din siya sa gun control at suportado ang giyera ng Israel sa Gaza na ikinamatay ng libo-libong Palestino. Kilala siyang taga-suporta ni US President Donald Trump. Natapos ang kampanya ng Pinay tennis player na si Alex Ayala sa Sao Paulo Open matapos talunin ni Janice Tien ng Indonesia. Nagtos ang dalawa sa quarterfinals kung saan may 3-0 lead pa si Ayala sa unang bahagi ng laban. Nakabawi ng momentum si Tien hanggang sa manaig bago matapos ang first set. Ang final score 6-4 at 6-1. Nagwakas ang 7 winning streaks ni Ayala habang mag-a-advance naman si Tien sa semifinals. In her solo artist era na ang member ng Twice na si Chaeyoung. Nirelease ng K-pop artist ang studio album na Lil Fantasy Volume 1 para sa kanyang solo debut. Feature dyan ang 9 tracks, kabilang ang lead single ng album, ang kantang Shoot a Firecracker. Nirelease na rin ang music video ng kanyang single. Para kay Chaeyoung, cherished collection daw niya ang naturang album. Si Chaeyoung ang 4th member ng Twice na nag-solo debut. Eto partner, parang hindi ko na ata kailangan tanungin sa'yo. I'm sure mahilig ka sa cartoons. Ay, oo pero naman. anong pinaka-paborito mo? Hanggang ngayon, nanonood pa rin ako ng mga DC na cartoons. Yun. Alam mo, yan. yung DC, pati na yung maraming cartoons, patok na patok sa mga bata at young at heart. Kaya naman, may isang pasyalan dyan sa Tagaytay na dinarayo. Unang tapak pa lang, aakalain mong nasa cartoon world ka. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Sa malamig na simoy ng hangin at ganda ng tanawin, may pinakabagong pasabog ngayong bare months, ang Cartoonville. Isang 3,000 square meters na cartoon-inspired world kung saan pwede kayong mag-enjoy ang mga bagets at young at heart. Una sa listahan at sige, pinaka-favorite ko na nga, ang Gel Blaster. Hawak ko nga itong Gel Blaster gun na ang gamit natin ay pala na tinatawag na Gelet. So ito, pwede siyang pang teamwork, pwedeng one-on-one. Tapos para sa safety na lahat, kailangan natin magsuot ng mask. Pero bago yan, itong baril na, sabi na pwedeng pang isang shot, dalawa, at yung pangatlo, matic. So, yan natin. Ipako muna natin, diba? Abay mo ako, ready? At kung medyo takot ka sa heights, don't worry, kaya mo tong giant slide. Promise, para ka lang tinulak na parang dinuyan at dahan-dahan hinele. Hindi siya nakakatakot. Tapos ito, diretso naman sa inflatable playground. Ako, puro talon, gulong at harutan lang. At hindi pa dyan nagtatapos dahil may mascot na meet and greet. O, di ba? May chance ka makipag-high five, mag-selfie at makipagkulitan sa paborito mong mascot. O. Magandang dayuhin ang Cartoonville dahil maliban din sa existing attractions na Sky Ranch Tagaytay at yung magandang view ng Taal ay magandang experience ito para sa mga families at magkakabarkada. Happy weekend, mga kapatid! Oh, until next gala, Mondi Lopez, News 5. Colorful naman pala doon. Oo, meron pa. Kaya pang humabol doon. May Sunday pa para pumunta ng Tagaytay. At yan ang mga impormasyong dapat niyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.